ito, mga kahombre ko, balik naman tayo, no, sa pagyoyosi niya. Dito. Ito. Pustahan tayo, pupunahin tayo ng mga yan. Sasabihin nila, mananawagan niya mga yan. Mananawagan sa management. Naninigarilyo o si FLM. Yan. Sindi tayo, Yosi. Sabihin nila, mananawagan yan. Naninigarilyo si FLM sa loob ng hotel. Yan. Sige, tawagan niyo. Ayan, kinda ko Yosi. Oh. Tawagan nyo na. Ayan. Maganda to. May ashtray. Papakita ko na yung ashtray. Tatawag sila. Questionin na naman. Bawal bang pwede ho bang manigarilyo sa loob ng hotel? Ayan. Papakita yung video. Yan. Sigurado ako. Ayan, re-record na yan. Baka yan, re-record na. Record, tapos padala nyo na sa hotel. Dali. Ayun o, naninigarilyo sa loob ng hotel. Pero, meron hong nag-comment sa live ni Gusgusin tungkol sa ugali nitong Yosi ng Yosi sa loob ng Sheraton Hotel. At napakatalino nito, mga kahombre ko. So, kung i-report kita sa Sheraton Front Desk Security at Bureau of Fire Protection, okay lang ha? Wala ka bang pakialam sa safety, health na mga ibang guests dyan? Don't you know the DILG and Bureau of Fire Protection had to come up with that strict no smoking policy noong nagkasunog sa Resorts World area? Is it content lang sa'yo that you tend to forget about the life safety of its guests or its closed establishments? Pasaway ka ba talaga? Well, yes. Wala naman talagang pakialam yan. Magkasunog dahil sa kanya, maging... Naku, mukhang labag pala sa batas ngayon yan. Naku, kulaong. Mukhang madadali ka ni John B. Cremulya. Miserable ang buhay ng mga taong malalapit sa kanya, it doesn't matter. Kasi ang katwiran niya, okay lang yon. Kasi sira na rin naman ang buhay ko. Bakit hindi ko sirain ang buhay mo? Ganyan lang ho ang mentalidad ni Norman Mangusid. Kaso lang, huwag niyong iaalis at hindi niyo maiaalis, mga kahombre ko, ang pagkaduwag ng tao na ito. Yan tao na yan, mga kahombre ko, is very dangerous kasi in the end, hindi ho yan kahit kailan lalaban ng patas, mga kahombre ko. Gusto mo i-albo kayong lahat sa Norte? Tapos ibahin ko address nyo? Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Paiiyakin kita. Eto ngayon, i-it-all ko kayong lahat. Hanapin mo kung saan sa Norte. Pwede sa Benguet, pwedeng sa Mountain Province, sa Abra, sa Bintar, sa Ilocos Sur, o kaya Cagayan, o sa Apari. Iibahin ko yung address nyo para hindi nyo malaman. Para Timano, subpina, wala nang matanggap. Antimano, warrant agad. Di ba? Sampa ko sa Bintar, sa Benguet. Marami ko kamag-anak dyan sa Kailocanuhan. Hihingi ako residence. Iibahin ko yung address mo for resolution. Warrant ka. Sumagot ka lang ng oo, tutuluyan kita. Puking ina mo. Sumagot ka ng oo. Pailang kita sa Benguet o kaya sa Bintar. Ibahin ko address. Magugulat ka na lang, may warrant na buong pamilya mo. Kasuhan kita sa Benguet, kasuhan kita sa Cordillera, kasuhan kita sa Ilocos Norte, sa Bintar. May bahay kami doon. Tapos ibahin ko yung address. Para hindi mo alam, hanggang sa mawarat ka na lang. Tadtarin kita ng kasunod. Gusto mo gawin ko sa'yo? Yes! Ayan ho! Ang pinagtatanggol ng iba't ibang mga tao. Nakikita nyo naman. Itong tao na ito ay very, very much criminal-minded. Hindi ka uubra yung utak mo, hindi uubra sa utak ng FLM. Yung utak ng isang FLM. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Di-kalibre. Oo. Di-kalibre. Hindi ho lalaban ng patas yan. Lagi yang saksak patalikod, mga kaobra ko. Kaya delikado rin, ha? We need to be careful. Yun lang yun. Anyway, Philippines, under Executive Order number 26, smoking is only allowed in strictly regulated designated smoking areas that must be open air
and comply with specific standards such as being at least 10 meters away from exits. At sinabi niya ho, I-review mo tong live ko, patawa ka. Magmula nung lumaya ako. Ito, makaraan. Hindi mo na ako napansin na pinansin ko pa sila. Gawin nila yung gusto nilang gawin, gagawin ko naman yung akin. Ganun lang. At hindi mo pa naman ako narinig na nagmura. Hindi mo pa rin naman ako narinig na ginaya ko sila. so dito mga kahombre ko, alam niyo naman na hindi totoo na wala na siyang binabanggit. Wala kang ang binabanggit, Norman, pero meron kang pinaparinggan. Alam mo, ang dekalibre talaga yan kahit anong gawin mo. Oo, pagka dekalibre yung isang tao, dekalibre talaga. Kahit anong gawin mo, durugin mo man at durugin yan, dekalibre pa rin yan. Pero kung ang tao ay uhugin at sipunin, eh kahit na palibutan mo ng napakarami security guard dyan, hindi magmumukhang dekalibre yan. Uhugin pa rin ang tingin dyan. Uhugin pa rin ang tingin dyan. Biruin mo, yung uhugin vlogger na si Makagago. Uhugin vlogger na si Makagago. It's the same thing. Hindi ka pa rin malalabas o mawawala sa cyber libel. Kasi, end of the day, klaro naman sa mga tao kung sino yung sinasabihan mo. Tulad na lang nito. May banta si Bonjing eh. Sabi ni Bonjing, hinahamon kita Bonjing, pakalatin mo. Edad tong Bonjing na makagago na to. Nga pinatatawa ko. Bonjing na to, lahat na lang ini-issue. Nakapagpakain ka ba? Hindi! Ikaw ang kumain. Ng kung sino-sino ng lalaki. Kaya nung nabuntis ka, pinasalo mo sa Bonjing. Edad tong Bonjing na makagago na to. Edad tong Bonjing na makagago na to. Parang ganyan, mga kahombre ko. Gets nyo? Norman, hindi ka uubra. In fact, isa yan sa mga ikakaso ko sa'yo. Sagutin mo yan, lalo na iyan ang ikakaso ng misis ko sa'yo. Tindi yan, Norman. Paano mo malulusutan yan ngayon? Yari ka talaga. Walang iya ka. Record. Walang iya. Kadiri, nakakasuka na ang NBI clearance mo. Doon to minuto. Kapansin-pansin ho, mga kahombre ko, na sa tuwing siya'y magsha-shoutout, no? Sa iba't ibang mga lugar, binabanggit niya at sinasabi niyang nag-humanitarian ako riyan. Sir Epilem, shout out Team Yabmats ng Kasiglahan, Montalban. Montalban Rizal yan, nag-humanitarian ako dyan. Boss, pa-shout out sa mga taga Sorsogon. Oo, nag-humanitarian din ako riyan sa Castilla, Sorsogon. Layo niyan. Alam niyo na, para makakuha ng simpatya, malamang. Diyan ho, magaling si Norman, mga kahombre ko. Ang kumuha ng simpatya sa mga tao tulad niyan. Huwag niyong kakalimutan. Nung nakulong siya, naku, parang siya pa ho ang aping-api. Ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. Di ba? Ang daming nagsisulputan na nagsitanggol kay Norman. Nasaan na sila ngayon? Di ba? Naki-hype lang yan, Norman. Hindi totoo yan, man. At dito, mga kahombre ko, mapapansin natin na Shout out daw kay Mark Martinez. Mark Martinez, ikaw nga magsimula magpalipad dyan. Paliparan mo nga sila para maggayahan. Dali. Uy, si Amber Jade to. Kita mo, Mark Martinez, nagpapaunahan yung mga taga Hong Kong. Amber Jade, 10 Hong Kong dollar. Ba, marami-rami yan.
10 Hong Kong dollar yan eh. 700 pesos yan. Thank you, thank you. Grabe, napakapal na mukha nito mga kahombre ko, di ba? Akala ko ba, Norman, hindi ka nang hihingi ng mga donasyon. Uy, si Amber Jade, kita mo, Mark Martinez, nagpapaunahan yung mga taga Hong Kong. Amber Jade, 10 Hong Kong dollar. Ba, marami-rami yan. 10 Hong Kong dollar yan eh. 700 pesos yan. Thank you, thank you. Ano bang tawag mo sa palipad? Donasyon. Walang yaka, di ba? At dito, sinabi niya rin na Kahapon galing po ako ng kahapon ng alam niyo na medyo mabigat yung medyo struggle kasi unang-una ang dami kong binabayaran ng mga abogado. Siyempre. Tapos magastos din ho yung pagpunta-punta sa mga hearing. Pero okay lang, manageable naman. Naintindihan naman ako ng mga anak ko. Full support naman sila. Tapos si Nana, kahit pa paano tumulong. dito, mga kahombre ko, alam nyo nang ibig sabihin. Magpalipad kayo para magkaroon ako ng pera pambayad sa abogado. Mga kahombre ko, ito legit real talk lang. Sa kutob ko lang, no? Allegedly lang lahat ng ito. Hindi ako sure. Pero logically speaking, sa tingin ko mga kahombre ko, kung ako si Norman, no? Sa utak niya, magsasabi ako sa mga naawa sa akin nung nakaraang press con. Uy, nakakaawa. Sige, kakasuhan ko na lang. Babawian ko na lang. Si Kalinisan, nakasuhan niya na. Si MG at saka yung asawa niya, kakasuhan ko na lang din yan. Kaso wala akong pera eh. Baka naman pwede nyo akong padalahan ng pera dyan para at least makapagkaso na ako at makabawi ako. Pinadalhan ho yan ngayon, mga kahombre ko. At guess what? At saka isa pa, Yama, may question pala ako sa'yo, sorry. Sige lang. Totoo ba na, kasi unclear din sa akin, ang dami ko na pinag-i-interview, pero unclear, medyo nasa 80-20. Pero ikaw makakapagpa 100 dito sa tingin ko if totoo to. Totoo ba na kunwari nagbigay ako ng 1 milyon bilang donasyon nga sa ginagawa nga na humanitarian, tama? Nyo, back in the day. Totoo ba na let's say kung 1 milyon, example lang naman, no? Hindi ko alam yung totoong number. 1 milyon, let's say 200,000 lang ba talaga na gagastos? Tapos yung 800 napasok sa bulsa. Is that correct or hindi? Oo, totoo yung ganun. Okay. Well, 100% totoo yung- na. So, ayun. Okay. Yes. Totoo yung ganun. Okay. Yung ganun setup nila. Pero hindi ko naman alam kung saan napupunta kasi marami siyang mga ibang tinutulungan pa, marami siyang mga gastusin. Dahil hindi naman nila ako sinasama pagdating sa pera, sila lang nila Tatay Dong Batalan tsaka nila Alaysa eh. Lalo na kapag kami mga padala yung mga OFW. Napakaganda ng sagot mo, Yama. Maraming salamat. 100% na ako ngayon. So, di ba? 20% lang ang ginastos niya sa abogado, 80% pang sugal. Totoo ho yan, mga kahombre ko. Yan ang sa tingin ko, mga kahombre ko. Kasi, definitely, sa tingin ko, kung si Kulaong lang yan at walang nag-push dyan, hindi ho magkakaso na yan. Kasi, hirap na siya. Sa kanya nga nang gagaling, di ba? Ako ay as in, durog na durog. Kung makikita nyo, ay palipat-lipat ho ako ng bahay. At dahil sa ginawa nila sa akin. Tinanggalan nila ako ng livelihood. Yung aking mga social media, pinagtatanggal na nila. But it's okay. Diyos ko, magdadagdag pa ba naman siya? Siyempre, hindi na yan, mga kahombre ko. Kaso lang, may mga taong nag-push sa kanya. At syempre, wala siyang choice. Sinabihan ba naman, sige, magkasa ka, eto, ibibigyan kita ng pera. Alangan naman na sabihin ng mga nagbigay ng pera na, sige, eto, sa'yo na to lahat ng pera. Para yan ang gastos-gastusin mo, pangsugal mo. Syempre, hindi posible yon, mga kahombre ko. Dapat, bibigyan ka ng pera kung meron kang gagawin na something na importante. In this case, ang importante, makabawi siya
sa aming lahat. Na kesyo kami yung mga villain sa kanyang mundo. Well, ewan ko na lang mga kahombre ko. But it's real. Yan. Ganyan ho ang logic niyan. Dito ho mga kahombre ko, makikita natin sa live niya. May nag-comment at ang sinabi ay bastos ang asawa ni MG. At ito ho ang sinabi niya. Pininpa niya yan eh. Sabi ni Jores Aba. Ayokong basahin yan. Jores Abak, ayoko magbasa. Okay. Ayoko basahin yan. Pero, kita nyo, paano umatake, di ba? Ipinin niya ho yung comment na yan. Norman, akala ko ba wala na kami sa isip mo? Wala ka pala eh. Duwag ka pala. Pinakiwan ka, bigla ka na lang nagkaso. Iyaking matanda. 50 anyos ka na? Hindi ka makatanggap? Ikaw nga unang nagmumura, nandadamay ng kung sino-sino mga inisentong mga tao. Pag sinagot ka ng mukha sa mukha, pinakyuan ba naman yung pangit mo na mukha? Bigla ka na lang magkakaso. Ang lambot mo naman. Bakla yan, no? Kinasuhan mo, babaeng pinakyuhan ka sa mukha dahil sa mga pinagsasabi mong kabulastugan? Napakalambot mo naman. Akala ko ba di kalibre ka? Walang niya ka? Isipin niyo yun, pinakyuhan ka sa mukha ng isang babae na ininsulto mo kung ano-anong pinagsasabi mo online, tapos wala kang magawa, wala kang nagawa, magkakaso ka doon sa babae na yun. Man, isipin niyo yun, mga cobra ko. Try niyo isipin yun. Grabe. Bakla yan, no? At dito, meron din ho siyang pinin-comment na halatang halata naman kung kanino niya to ibig i-divulge, mga kahombre ko. Makapangyarihan mga kalaban mo, Boss FLM. Kaya kailangan gamitin mo na rin mga connection mo. Dahil biktima ka at tinatanggalan kanila ng karapatang pantao at constitutional rights. Wow, ha? Constitutional rights pala ang social media sa'yo? Ano yan? Politics? Grabe ho, utak ng mga tao na to, mga kaombre ko. Ewan ko. Paano at nasaan ang lohika ng mga tao na ito, mga kaombre ko? Crazy talaga. Wala akong pakialam sa mga hindot na tao. At dito, mga kahombre ko, makikita ho natin, ang tikas talaga ni Norman Gusgusin. Makikita ho natin dito na napakaganda ng question ng tao na ito. Apulakay, ng pandemic, namigay ka ng bigas, ngayong krisis sa langis, di ka ba mamimigay ng, hindi ka ba magbibigay ng ano? Ng langis? Diyos ko, binigay ko na nga buhay ko, inakusahan pa akong budol-budol ng OFW, di ba? Sino pa gaganahang magbigay? Di ba? Pero mo, binigay ko na yung buhay ko sa Pilipino nung pandemic. Inakusahan pa ako na galing daw sa OFW yun. Di ba? Totoo naman. Inakusahan pa ako na yun daw ay ibinudol ko sa OFW lahat ng pinamigay ko. Ba? Di ba? O di wag na. Dumirekta na sila doon sa OFW na humingi. At dito, halataan nyo ho na nagpapaawa lang si Norman, mga kahombre ko, dahil kesa pinagbibintangan daw siya ng budol sa mga OFW, sino pa raw bang magaganahan magbigay ng buhay, di ba? Norman, uulitin ko lang sa'yo. Kung totoong ikaw ay nag-humanitarian o mahal mo talaga ang mga tao sa paligid mo, hindi mo maiisip yan na bakit ako magbibigay sa ganito? Ba't ako magbibigay kay ganito? Ba't ako magbibigay kay ganyan? Hindi! Kasi kung tunay mong mahal ang mga kababayan mo, una sa lahat, walang kapalit. Pangalawa, magiging martir ka talaga para sa tinatawag na pagtulong. At alam mo, yung pagtulong na yan, babalik lang yan sa'yo once na mawala ka na sa mundong to. Doon ka lang nila maa-appreciate. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Mga putang ina nyo kayo. Ayun. So, doon na pala nagtapos. Hindi, kala ko tinalakay niya dito si si Konsi Igmi. Sa unahan lang pala, no? Kala ko kasi tatalakayin niya eh.
Hindi pala. Okay. O, sabi ni Ate Ira, di niya madedenay na asawa ni MG pinagsasalitaan niya. Tinatawag niya si MG na bonjing. Tama po. Okay, malapit nang mag 2-page ang NBI clearance ni Kulaong. May ganun ba? Okay, Ate Iloy, meron pang ang minention niyang sa lahulang yan na kahit bulok daw na private ng guy, kinakain. Grabe, bastos. Okay. Ate Iloy, tahimik daw tayo kaingay nga natin. Sino po may sabing tahimik? Okay, sabi ni Ate Ira, baka naman may nagpipid na ng info kay Kulaong na dikit dati sa mga anti-Kulaong. Nagpipid nung info nung patungkol po doon kay Consi Igme. Okay, 7 lang po palitan ng HKD nung umalis ako doon way back 5 years ago. Di ko lang alam this year. Mali lang tuos niya. Eh, sa bagay, magtataka pa ba tayo kay Kulaong? Laging may dagdag ng 2 digit lagi sa kwento niya pagdating sa pera. Totoo. Matcha Mochi, wala ka talaga pangbigay kasi totoong galing sa OFW. Galing ang pera unggoy. Yun. Baka bukas ang update niya kay Sir Solis. Baka nga po. Kay FG. Okay. Yung kay Food Genius. Kasi nga po, pinagbibintangan ni Kulaong. Pero kanina kasi, kinoment yung Hazel daw. Actually, hindi ko kasi alam kung yung Hazel, nakapagtapos ba ng pag-aaral ng abogasya. Kasi kung yun ang kanyang tinutukoy. Deserve talaga ni Kulaong ang mabarang Pro Max kagigil. Ate Matcha Mochi, lengdo nga kaya akala niya dalawa yung zero. See, gano'ng kakatimawa, ever since sa kanya, gigil na gigil siya. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.